Hi, Edward Reformina here, and once again, welcome to SWA and Team Unstoppable Internet Entrepreneurs, and congratulations again for your new online business. Okay, ang pag-uusapan natin sa video tutorial na to ay yung pinakamadalas na unang itinatanong ng mga bagong members. Yun yung, paano ko ba sisimulan yung business ko ng tama at ano ba yung mga kailangan kong gawin para masimulan ko yung business ng maayos. So, let's go to step 1. Pinakauna mong pwedeng gawin is log into your account and get familiarized with your virtual office. Okay, kung naka-receive ka na ng confirmation email from SWA na active na yung account mo, pwede ka nang pumunta sa browser mo and then puntahan yung back office o yung website. So, ang gawin mo, type mo lang doon sa browser mo is yung username na napili mo, then swaultimate.com/login. Again, yung username mo, swaultimate.com/login. Then, mag-login ka lang using your username and password. Okay, kung nakapag-login ka na, ito yung pinakaunang page na mapupuntahan mo, yung dashboard. And then, makikita mo sa dashboard is yung iyong referral link. Okay, yung website referral link. So, ito yun. So, pwede mong isave yan or i-bookmark dahil ito yung link na ibibigay mo kapag sasali na sa'yo yung prospect mo or kapag may mag-join na sa'yo. Okay. So, pwede mong gawin is just to get familiarized with this, with this website. Ito kasi yung pinaka magiging virtual office mo while you are doing the business. So, tingnan mo yan. I-click mo lang yun isa-isa. Then, pwede mo na rin i-edit yung profile. Okay? So, not necessarily na ilagay mo yung address mo, but check the birth date, the email, ito isa importante. And then, yung payout detail. Kumbaga, lagay mo dito kung saan mo gustong ma-receive yung mga commissions mo in the future. So, kung BDO, lagay mo lang yung account name and account number. Kung GCash, if you're going to receive your commissions through GCash, lagay mo lang GCash then yung number, yung GCash cellphone number mo. Kung PayPal naman, lagay mo yung email, lagay mo PayPal and then yung email na ginagamit mo using PayPal. Okay, next is download and read some of our products. Balik tayo dito sa website, then balik ka dun sa dashboard. Then dito sa dashboard, dito mo makikita kung saan mo pwedeng i-download yung ating mga products. Kung nabasa mo to, access the Supreme Wealth Library by clicking here, to, or the image below. So, pwede mong i-click yan. Then, meron kang dalawang options na pagpipilian kung paano ba i-download yung ating mga products. Pwedeng itong through our software. Itong software na to, install mo to, may instruction dyan. And, kumbaga, yun na yung magda-download ng mga products para sa'yo. And then, pwede rin itong via quick links. So, access the Supreme Wealth Library via quick links. So, in this example, gamitin natin yung quick links. So, quick links are direct links to each of our products. For example, itong mga to, pag click mo yan, mada-download mo na kagad yung ebook mo yan. I highly recommend na ang una mong mga basahin ay yung mga ebooks like Think and Grow Rich, Samanting Kit, mga yan, and Secret to Success, mga yan. In this business kasi, para ka maging successful, kailangan mo ng tamang mindset o proper mindset. Eh, hindi kasi pwede dito yung normal na mga mindset na nakasanayan natin sa labas. So, as an entrepreneur, sabi ko, tama nga yung isa na nabasa ko na entrepreneurs are different breed of people. And so, ayan yung mga importanteng ebook na kailangan natin mabasa. Think and Grow Rich, The Science of Getting Rich. Minsan kasi, kung talagang gusto natin maging successful, minsan, kailangan nating ibahin yung ating mindset. And the good thing is, itong mga products natin ay malaki ang may tutulong para tayo ay magkaroon ng mindset na inclined for success.
Okay? And then, ang next step mga pwede mong basahin is yung mga marketing ebooks natin like Facebook Marketing Extreme, okay? Etc. Facebook Marketing Secrets. Magkakaroon ka kasi ng mga idea dyan sa mga ebook na yan kung paano mo gagamitin yung Facebook for your business. So, the next step is very, very important. Ask yourself, why did you join? So, ngayon, tanungin mo yung sarili mo kung bakit ba ako sumali? Bakit ba ako nag-invest ng 2,500 pesos? For ano ba? For library access? Kung ito yung sagot mo, congratulations dahil may access ka na ngayon sa ating library. So, download everything you want and in the future, madadagdagan pa yung mga products na yun. Kaya nagsabi ng ating mga admin na continuous silang magdadagdag ng mga valuable information products dun sa ating library. So, kung ang sagot mo naman is to earn part-time extra income o kaya itong to build a business that will give you passive income in the future, you need to move on to step 4. Okay? Again, kung ang sagot mo kung bakit ka nag-join is to earn part-time or extra income or to build a business that will give you passive income in the future, ang next na kailangan mong gawin is to proceed to step 4, which is understanding the pay plan. Simple lang explanation bakit ito. Kailangan maintindihan mo kung paano ka mababayaran, kung paano ka magkakaroon ng commission. Ganun lang kasimple. For example, sa employee, kung employee ka, alam mo na magkakaroon ka ng salary kapag pumasok ka from 7 a.m. up to 5 p.m. Sabihin natin ganun. Alam mo na magkakaroon ka ng salary kapag pumasok ka from Monday to Friday. Parang ganun din dito. Pinakaiba nga lang, this is a performance base. Pero napaka-importante na alam mo kung paano ka makakwalify for commissions. So, madaling salita, kailangan alam mo kung paano ka kikita. So, kung medyo naguguluhan ka pa sa ating pay plans, it's okay. Okay lang yan. Dahil kahit ako nung first time in-explain sa akin tong pay plans ng SWA, hindi ko pa rin talaga siya naintindihan. Agad. So, ang gawin mo, panoorin mo yung video presentation ng pay plans natin. And papanood mo yun by going to unstoppableinternetendrepreneurs.blogspot.com/p/SWA-pay-plan.html. So, punta ka lang dyan and then mapupunta ka sa website natin na to na merong 2 videos that will explain to you the detailed pay plan presentation. Dito mo maintindihan kung paano ba kumikita, paano ba nagkakaroon ng commission dito sa SWA. Dito mo maintindihan yung ating perfect pay plan system. And I highly recommend na i-bookmark mo tong website na to dahil in the future magagamit mo din tong website and 2 videos na to pag may mga prospect na nagtanong sa'yo kung paano ba yung yung pay plan nyo. Kasi may mga ganong tanong. Usually mga nagtatanong nun is yung may mga background na sa MLM o sa network marketing. Kasi pwede mong isend sa kanila to para hindi mo na kailangan i-explain pa sa kanila yung pay plan. Baga ito na yung bahalang mag-explain sa kanila nung ating compensation plan. And again, panoorin mo to na maigi, intindihin mo siya na maigi. Kaya nga nasabi ko kanina, napaka-importante na maintindihan mo yung ating pay plans. Okay, ngayon na naiintindihan mo na maigi yung ating pay plan, now it's time to move on to step 5. It's time to move on to actually doing your business. Ito nga yung ating tinatawag na SMB. Okay, so ano ba yan? SMB? Kung tatandaan mo, S for sharing, M for marketing, and B for building. So, unahin natin yung sharing. Meron 2 klase ng pag-share. Yun yung tinatawag na direct and indirect. So, pag-usapan natin parehas yan. Indirect approach, mostly na itatap mo dito o i-communicate mo dito ay yung mga tao na personal na kakilala mo. Ito yung mga kaibigan mo or mga ka-Facebook friends mo. And ito yung mga taong
kakilala mo talaga, kaibigan mo, or kamag-anak mo. In other words, your warm market. Okay? Your sphere of influence. So, sila yung unang-unang kailangan nating itap, especially kung first time mo magde-networking. Dahil network marketing is a relationship business. Mas mabilis mo mapapasali yung mga tao na kilala ka na, may tiwala sa'yo, at may relationship sa'yo. Okay? Kaya importante na ang una nating itap ay yung mga warm market mo na, or yung mga close friends or relatives mo na. Okay, so this time I would like you to open a notepad or a Word document file and list minimum of 10 up to 15 names of people that you know that you think would like to earn additional cash. Okay? So, mag-open ka ng notepad or Word document file and maglista ka doon ng 10 minimum of 10 hanggang 50 ang pangalan ng mga kakilala mo. Okay? Na sa tingin mo ay gustong kumita ng extra income. And isama mo din doon sa listahan na yon mga kakilala mo na kailangan ng additional na pagkakakitaan. Sama mo din doon sa listahan na yon ay yung madalas mag-internet to. Spends a lot of time on the internet. Okay? So, kung may kakilala kang madalas mag-computer, madalas mag-Facebook, sama mo doon sa listahan na yan. Okay? Parang ganito yung file. So, yan. Okay? Again, minimum of 10 and hanggang 50. Okay? And sama mo din sa listahan na yan yung mga kakilala mo na marunong mag-internet o yung mga kakilala mo na may access sa internet. Okay? Basically, ang ginagawa natin is gumagawa tayo ng warm market prospect list mo. Ito yung mga una nating itatap para sa iyong business. Sama mo din sa listahan na yun yung mga kakilala mo na mayroong Facebook account. Alright? Then, isama mo din sa listahan na yun ay yung mga tao na sa tingin mo ay magbe-benefit dun sa ating products. So, go ahead and i-post mo muna tong video na to and mag-create ka ngayon ng iyong warm market list. Yan, mga kakilala mo na sa tingin mo gugustuhin mag-earn ng additional income, yung mga taong kailangan ng additional income source, income stream, yung mga kakilala mo na madalas mag-internet or mag-Facebook, yung mga kakilala mo na may access sa internet o kaya marunong mag-internet, mga kakilala mo na may Facebook account, and yung mga kakilala mo na sa tingin mo ay magbe-benefit sa ating products. Again, post mo muna tong video na to and finish your warm market list. Okay, so kung natapos mo na yung warm market list, ang next na gawin mo ay isend mo yung listahan na yun, yung notepad na yun or yung Word document file na yun sa yung direct sponsor. I-email mo sa kanya or i-PM mo sa kanya yung list na yun. Then sabihin mo, yun yung iyong warm market list. Isa sa importante bagay na kailangan mong gawin ay work with your sponsor. Kumaga, makipag-team up ka sa sponsor mo and don't do your business alone. Importante na natulungan sa negosyo na to. Isa rin kasi yung sponsor mo sa mga kapag-guide sa'yo kung paano gagawin yung negosyo. And keep a daily, as much as possible, keep a daily communication with your sponsor and other uplines through FB, phone, email, etc. Tulad nga sabi ko sa'yo kanina, ay huwag mong gawin yung business mo na mag-isa dahil network marketing is mas maganda kung team effort and tulungan talaga. Okay, so I highly recommend na mag-reach out ka doon sa mga uplines and especially doon sa direct sponsor mo. Importante yun yung may communication. Now, it's time to share our business opportunity doon sa mga kakilala mo doon sa nagawa mong warm market prospect list. Pero alam ko na kagad yung isa sa mga nasa isip mo ay yung ano yung sasabihin ko sa kanila, paano ko sila i-approach? Yun yung mga tanong Okay? So, I hope na download mo na yung ating mga training resources. Kung hindi pa, punta ka lang doon sa ating Facebook group page, doon sa ating official members group page and i-download mo yung okay, punta ka dito sa file section, i-download mo tong lahat ng andito sa Unstoppable Files. Okay?
Then, doon sa strategy number 1, itong internet communication prospecting, itong how to sponsor your circle of influence properly. Dito ay may mga example na email or PM message na pwede mong makuhaan ng idea paano mo i-approach yung mga warm market o yung mga kaibigan. Actually, pwede mo na tong i-copy paste, then yan na mismo yung isend mo sa mga kaibigan mo. Pero syempre, kapag itong email na to is ako yung sumulat nito, itong template na to. Pero kapag the thing is, kapag hindi ka ganitong tipo magsalita, pag hindi mo ganito kausapin yung mga kaibigan mo, you will sound weird sa kanila. Kumaga, isipin nila, ikaw ba yan? Anong nakain mo? Parang gano'n. So, this email template is just to give you an idea kung ano yung pwede mo sabihin sa kanila and kung paano mo sila i-approach, okay? Pero syempre, pwede mo rin nga, gaya nga nasabi ko, pwede mo na yung i-copy-paste. Kung sa tingin mong aakma siya doon sa personality mo. So, pwede mo itong i-edit, palitan. For example, pwede mo siyang i-transcribe sa dialect mo, pwedeng ganon. And this is in Tagalog, pwede mo rin siyang gawin English. Kung gusto mo, kung ganon ka makipag-chat sa mga kaibigan mo sa Facebook, for example. So, paano gamitin to? For example, ito. Sabi ko dito is, hi, nickname or first name. Okay, siyempre hindi mo gagamitin yung full name nila dahil kaibigan mo nga sila eh. Di ba? Ang weird kung gagamitin mo yung, usually tayo sa internet, ang tawagan nga lang natin, di ba? Bro, sis, ganun. So, pwedeng ganun. Lagay mo dito bro or sis. Diba? Okay, so, ganyan. Sabi dito, may kukwento ko kasi, itong nakaraan, may napanood akong video, etc. Pwede ka palang, ito nakalagay dito, pwede ka palang kumita ng additional income kahit nasa bahay ka lang gamit ang Facebook o internet. Ang galing nga eh. So parang nagkukwento ka lang, parang nga nagsishare. So kaya siya tinawag na sharing. Yes, kumbaga sinishare mo lang kung ano yung nakita mo dito sa opportunity na to, bakit ka sumali. Okay? So yun, kaya tinawag na sharing. Okay, ngayon bigyan kita ng mga ilang common mistakes na ginagawa ng mga networkers, ng mga karamihang networkers, kaya hindi nagiging effective sa kanila yung ganitong approach or yung ganitong strategy, yung itong sharing. So, mostly ng mga networkers, ang ginagawa nilang they try to formalize their invitation and their email and their personal message sa Facebook. So, yung iba kasi, masyadong formal tsaka masyadong tunog advertisement yung pag-invite nila sa mga kaibigan nila. For example, imagine yung kaibigan mo is pinadalang ka ng email na ganito yung laman. Join now the newest and the greatest, most amazing company and opportunity in the whole world and the whole planet. Join now, pioneering, reserve your slot now. Ganun, best company, best product, join XYZ company now, yung mga ganun. So, kailangan kasi personalized and kung paano mo kausapin yung mga kaibigan mo, ganun mo lang din sila i-approach with our business. So, para ka lang talaga nag-share. Let me give you an example. So, for example, kapag nagkwento ka ba sa kaibigan mo ng magandang pelikula, ang sasabihin mo ba is ganito watch the latest movie of the year. Ganun ka ba? Watch the latest movie of the year. Introducing the best winner of the best actor award. Ganun ka ba? Hindi naman, di ba? So, kapag nagkukwento ka, kapag may share kang pelikula sa kaibigan mo, parang nagkukwento ka lang talaga, uy, friend, napanood mo ba yung ganito ganyan? Grabe, ang ganda talaga, sobra, kailangan mapanood mo yun.
iba eh. Parang, so, kapag nag-share ka, iba yung way mo ng pag-share. So, full of enthusiasm, full of excitement, tsaka very natural. And most importantly, sincere. Okay? Napaka-importante nun yung sincerity sa pag-invite mo at sa pag-share mo. Okay? Parang ganun lang din yung gusto nating ma-achieve for sharing this information. So, bigyan kita ng parang mas madali mo siyang maintindihan yung konsepto ng sharing. Isipin mo maigi kung ano yung nagustuhan mo, kung bakit ka sumali dito sa opportunity na to. And then, yun yung i-share mo dun sa mga kaibigan mo naman. So, ganun lang din yun eh. Kasi kaya ka sumali, kaya ka nag-invest, kaya ka nag-join, kasi may nakita ka something. Okay? Yun yung i-share mo sa mga kaibigan mo. Isa pang common mistake na ginagawa ng mga networker is they try to push their opportunity to their friends and relatives. Ibig sabihin, baga parang pinapush or pinipilit nila yung mga kaibigan nila at mga kakilala nila na sumali. Okay? Which is wrong, diba? In this business, we are not here to convince. We are just here to share the opportunity at para i-educate yung mga tao, especially mga kakilala natin, na may opportunity na tulad nito kung saan pwede silang magkaroon ng na option paano magkaroon ng additional income. So, kaya hindi mo kailangang ipilit o i-push dun sa mga kaibigan at mga kamag-anak mo. Okay? Parang yung sa lang din parang doon ka sa kaninang example na nag-share ka ng pelikula. Kapag kinuwento mo ba yung pelikula tapos kapag hindi nila pinanood, pipilitin mo ba silang manood? Siyempre hindi, di ba? So ganun lang din yung sharing dito sa ating business. Share mo lang and then hindi mo kailangang ipilit o i-push. Okay, so balik tayo dun sa script and template. Basically, magagamit mo tong message na to, tong email or PM template na to spark curiosity dun sa kaibigan mo and to qualify them kung magiging interested ba sila na kumita ng additional income. So, yan lang. Okay? And then, ito rin, mayroon din another version. Medyo iba siya. Then, step 2, after sending the email template to your 10 to 50 close friends, antayin mo kung sino yung magre-reply. Okay? Para doon sa mga magre-reply, usually magiging reply niyan, okay na, sige, send mo yung video. Okay? So, yung iba sasabihin, ano yan? Okay? Mukhang interesting yan. So, yung iba, paano ba yan? So, ang ibibigay mo sa kanila, ang i-reply mo sa kanila, ay itong link na to. Ayan yung link na yan. Send mo lang sa kanila yan dahil andyan yung ating video. Okay? Again, yung video na yun, ang bahala mag-explain sa kanila kung ano ba yung opportunity na sinasabi mo sa kanila. Ano ba yung opportunity na sinashare mo sa kanila. For example, nagtanong sila ng questions na hindi pa nila pinapanood yung video. Sabihin mo lang, andyan na lahat ng details sa video. Okay? Malalaman mo pag napanood mo na yung video. O panoorin mo muna yung video. Importante, mapanood muna nila yung video. Okay? Kaya natin kinreate yung ating video presentation is para hindi ka mahirapan mag-explain. Okay? Lalo na for example, first time mo sa industry na to, normal lang na hindi ka pa masyado magaling mag-explain. Okay? So, itong video na to, ang tutulong sa'yo para i-explain yung ating opportunity. So, yun yung ating direct approach for sharing the opportunity. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung indirect approach. Okay, andito ako ngayon sa aking Facebook wall. Yan, papakita ko sa iyo kung paano ginagawa yung indirect approach. And make sure na dun sa ating official members group page ay na-download mo na yung mga picture headlines dito sa photos section. Okay? So, click mo lang yan. Ito yung mga headlines, picture headlines natin. Ito. Click mo yan and then pwede mo na siyang i-right click and then save as image or pwede mo i-click yung options. Pwede dito. Options, then download.
So, isave mo yan. Lahat yan, save mo yan. Isa-isa. Then, ganito bali yung gagawin natin. Balik ka dun sa wall mo. And then, dun sa status mo, gagawa tayo ng panibagong wall post. So, paano gagawin natin? Una, click mo tong photo. Okay. Mag-upload tayo ng headline. Nung mga picture headlines na in-upload natin. Okay, ito yung mga yan. So, pili ka lang dun. For example, ito, pili mo. And then, dun sa group page na pinag-downloadan mo ng picture, meron din dong description. Actually, same lang din yan. Ang nakasulat na mga na words dyan. So, i-copy mo lang yan. Then, kung nakikita mo dito is www.yourwebsiteorads.com. Ibig sabihin, ilalagay mo doon sa dulo ng description yung address ng website or add mo. Pwedeng add mo sa sulit, pwedeng add sa sayos dito, etc. Okay? So, i-copy mo lang din yan. Make sure na palitan mo yung website or URL na to. Okay? So, i-copy mo yan. Lagay mo dyan. Ilalagay ko dyan yung aking website. So, kung okay na yan, kung nalagay mo na yung picture, kung nalagay mo na yung description, and nalagay mo na din yung URL ng website or advertisement mo, na pwede ka nang pumili kung sino yung gusto mong makakita ng ads or yung wall post. Okay? For example, kung gusto mong mga close friends, pwede rin. Gusto mong mga family, pwede rin. Okay? Depende. Pwede rin public, pwede mo rin gawin kung gusto mong public or yung lahat ng friends mo, etc. So, in this example, pipiliin ko is yung mga family members ko makakita nitong wall post na to. Then, just click post. So, yan. Kung nakikita mo, andyan na siya. Makikita na siya ng mga friends ko sa Facebook. Okay? And then, ang mangyayari, kapag may mga nakakita na nitong wall post na yan, is magla-like sila or magko-comment sila o kaya si-share nila. So, gagawin ko, kapag kung sino man yung nag-like o nag-comment, doon na ako mag-start ng communication doon sa mga tao na yan. So, kaya siya nag-i-indirect kasi di mo siya kagad in-offer directly sa mga friends mo sa Facebook. Parang inantay mo muna kung sino yung magkakaroon ng interest or yung makakapansin. Doon sa mga nag-like o doon sa mga nag-comment, tatanungin ko sila kung kinlik ba nila yung link or kung ano yung nagustuhan nila doon sa nakita nilang video or doon sa nabasa nilang advertisement ko. So, ganun. Doon na mag-start yun. Dito sa sharing, we just need to saturate your warm market first bago tayo mag-proceed dun sa marketing. Remember SMB? Okay? Yung sa S, sharing, kailangan muna natin i-saturate or maubos yung mga warm market mo, mga kakilala mo o kaibigan mo. Okay? Kaya nga sila muna yung mapag-introducean mo nung opportunity na to. So, bakit? Tapping your warm market or your existing contacts is the fastest and the easiest way to earn in network marketing. That's the truth. Okay, second, your friends already know, like, and trust you. Gaya na sinabi ko kanina, network marketing is a relationship business. Ibig sabihin, ang mga sasali sa'yo ay yung kakilala mo na, yung may tiwala na sa'yo, and yung may gusto ng personality mo, something like that. Okay? Yun din yung isang reason kung bakit fastest and the easiest way to earn network marketing is kasi yung mga kakilala mo is they already know, like, and trust you. Next, yung third reason kung bakit natin kailangan unahin yung mga kaibigan at mga kakilala mo is marketing will require some skills and time. Kumbaga may mga aaralin kang mga skills, so it will take a little bit of time.
Okay, so kung gusto mo kagad na kumita dito sa yung business, itap mo muna yung warm market. And then, after natin matap yung warm market mo, dun mo dahan-dahang aaralin yung paano yung pag-market at pag-build ng iyong business. So, i-share ko lang din na karamihan kasi ng mga networker ay, kumbaga parang nai-stuck sila doon sa business nila. Kasi most of the uplines na nakilala ko is walang alam ituro ko, hindi puro share lang. Based on my experience, yun yung nakita ko. Yung share lang, yun lang yung kaya nilang ituro, puro share lang. Sharing is very, very good. Pero ang difference sa team natin is we can also teach you how to market effectively online. Yun yung isa sa pinagkaiba ng team natin. For example, naubos na natin yung mga kaibigan at mga kakilala mo, napakitaan mo na sila lahat ng opportunity natin, hindi natatapos doon. Meron ka pang mga bala, may mga strategy pa tayo na pwede mong i-apply. Alright? So, right now, ang isipin mo, kailangan nating masaturate yung iyong warm market. Okay, so, notification principle. Ito yung isang reason kung bakit natin kailangan unahin yung mga kaibigan at mga kakilala mo at yung mga kamag-anak mo. Itong notification principle, actually this notification principle is a book na doon mo marirealize kung gaano ka-importante na yung mga kaibigan mo ang una mong pag-sharean ng opportunity. Okay? Lalo na kung naniniwala ka na this opportunity can change people's lives, dapat talaga yung mga tao importante sa'yo ang una mong pag-sharean. Tama ba? I will post a download link dito ng ebook na to para mabasa mo din ang pagandang ebook nitong notification principle. Share ko sa iyo yung isang story doon. Sabihin natin na ngayon nag-decide kang gawin yung negosyo. Okay? So, ginawa mo yung business, post ka sa internet, etc. Pero, hindi mo inuna yung mga kaibigan at mga kakilala mo. Kasi natatakot ka na baka i-reject ka nila or baka hindi sila maniwala sa'yo, okay, etc. Kumbaga, sa madaling salita, hindi mo sila ni-notify about sa business mo. Alright? Kaya notification principle. Okay? Ngayon, ito na. After ilang buwan, sabihin natin after 6 months, after 8 months, or kahit 1 year, naging successful ka ngayon. Na-hit mo yung first 7-figure income mo. Okay? Umabot ng 1 million total accumulated yung income mo na. So ngayon, sobrang excited ka. Sobrang saya mo, tontuwa ka. Pinost mo ngayon yung proof of earning mo sa Facebook wall mo. Diba? Ang saya mo tontuwa ka. Ganun. Ngayon, itong si kaibigan mo or si pinsan mo or si kumpare mo or si tito mo, nakita ngayon yung wall post mo. Ngayon, ginawa niya, nag-PM siya sa'yo. Uy, pare, mukhang asensado ka na. Ano ba yung racket mo? Bakit hindi mo naman ako sinabihan dyan? Bakit di mo naman ako sinama dyan? So parang ganun. Nasisi ka patuloy ngayon kasi hindi mo sila sinabihan eh. Hindi mo sila ni-notify. So diba? Pwede mangyari ba? Posible ba yun? Posible bang mangyari? Oo naman, napaka-posible nun. Pero imagine kung ngayon pa lang is ni-notify mo na sila. Ngayon pa lang ay sinabihan mo na sila o sinare mo na kagad sa kanila na meron kang ganitong business opportunity na may potential na kumita ng malaki. Okay? So, ganito pwede mangyari. Pwedeng i-reject ka nila or pwedeng mag-join sila sa'yo. The good thing, kapag nag-join sila sa'yo, pwedeng parehas kayo maging successful. Tama ba? Okay? Pero kapag na-reject ka niya, for example, sabihin natin na hindi siya nag-join sa'yo, pag dumating yung time, nagka-result ka dito sa business na to, at least hindi ka nila pwedeng sabihin na, oy, bakit hindi mo kami sinabihan dyan sa business mo? Kumbaga, hindi ka nila pwedeng sisihin or sa part mo naman, hindi ka magkakaroon ng parang feeling na guilty ka na hindi mo sinabi sa kanila. Kasi sinabihan mo nga sila di ba? So, pwede mo sabihin sa kanila, ikaw hindi ka naniwala noon parang ganun. Okay, so these are the reasons kung bakit kailangan natin i-saturate mo na ang iyong warm market. Okay? So, after nung sharing dun sa SMB, we will proceed to marketing and then building. So, hindi natin pag-uusapan yung mga strategy about marketing and building dito sa video training na to. But pag-uusapan natin yan sa ibang mga video trainings na ilalabas natin.
Alright? So, for example, ito yung mga i-discuss natin in the future sa mga marketing videos natin. Facebook marketing, YouTube marketing, Twitter, forums, blog, kung paano gamitin yung mga forums, blog, sulit.com, paano gumawa ng ads, etc. etc. Okay? Another important thing, add all your prospect in our Facebook group page. Okay? So, for example, may mga prospect ka na i-share mo na sa kanila yung ating video, na i-share mo na sa kanila yung ating opportunity. Make sure to add them dun sa ating Facebook group page. Yun yung SWA, Team Unstoppable Internet Entrepreneurs. Okay? So, dalawa yung group page natin. Yung isa is SWA, Team Unstoppable Internet Entrepreneurs. Yung isa naman, Team Unstoppable Internet Entrepreneurs lang. So, pag prospects pa lang, dito natin i-add sa SWA, Team Unstoppable Internet Entrepreneurs. Alright? Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga short-term goals mo. So, isa sa mga first goal mo kung gusto mo kumita ng part-time income dito is refer to. Okay? Refer to sales or refer to people who will do the business. Okay. Bakit? Dahil kapag nakapag-refer ka ng first two mo, magkakaroon ka ng commission total of $20. Okay? Again, I hope na naiintindihan mo na yung pay plan natin. Kung hindi mo pa rin naiintindihan, kung ngayon nagtataka ka or hindi mo pa naiintindihan kung bakit $20 yung income na nakuha mo dito, please pause this video and panoorin mo yung ating video of our detailed pay plan presentation. Okay? So yan. Yan nga, kapag nakapag-refer ka ng dalawa, may $20 ka ng commission. So, it's because this sa first referral mo, meron ka na kagad $20 commission. Okay? Yung B is the pass up. Alright? So, I hope that's clear. And your next goal is, let's help your two refer to. Sabihin, tulungan natin yung dalawa mo na makapag-refer din ng tagalawa. Kagaya nung ginawa mo. Alright? Bakit? Kasi pag nangyari yun, may another $20 ka. Again, tinulungan lang natin yung dalawa mo na makapag-refer ng dalawa, may another $20 ka, and you will cycle. So, ibig sabihin nun, may another $70 commission ka. So, that's total of $110. So, in peso, that's 4,600 pesos mahigit. Okay? So, magandang additional income na rin yun. Okay? Okay, again. So, very important to make sure na yung dalawa mo, itong si A at si B, ay tuturuan din yung dalawa nila. Make sure that your two teach their two to refer to. Alright? Make sure na tong dalawa na to, ay maturuan natin na yung dalawa nila ay makapag-refer din ng dalawa. Bakit? Kasi kapag nangyari yon, again, may pass up commission ka na $20, and then magsa-cycle si A mo. And then magsa-cycle din si B mo. Alright, so kumita si friend 1 at si friend 2 mo. So natulungan din natin sila. This is why network marketing ay tinawag na people helping people. Kasi tutulungan natin sila na makakuha ng makapag-refer ng tayo dalawa, and then so on and so forth. Then, pag nangyari kasi yun, remember nung nag-cycle ka kanina, nagkaroon ka ng panibagong matrix eh. So, ito na yung panibagong matrix mo. So, pag nag-cycle yung si A and si B mo, ang mangyayari kasi, magpa-follow sila sa'yo. Bali, ang nangyayari is na-fill upan yung new matrix mo even without referring new sales or new people. Okay? So, ganun siya. So, kung ngayon, iniisip mo, paano nangyari yun? Paano parang magic? Lumipat sila doon. Ibig sabihin, hindi mo pa naiintindihan yung pay plan. So, I highly recommend to you na panoorin mo yung na maigi yung ating detailed pay plan presentation. Okay? So ngayon, kapag nangyari pa rin yung duplication, yung people helping people, sabihin itong mga nasa ilalim na yan, mas makakapag-refer pa din ng dalawa.
So parang ganito yung mangyayari. Then kapag nangyari naman yan, sila naman yung magsicycle. Mga nasa ibaba mo. Alright? And then ang mangyayari, kapag nag-cycle din sila, kapag natulungan din natin silang gawin yung negosyo, follow lahat sila doon sa mga direct sponsor nila. And then, good news yun para sa'yo. Alright? Bakit? Kasi cycle ka. Okay, just by helping other people do the business, you will cycle. Alright? Another $70 commission for you just by helping people do the business. Alright? Okay, your third goal. Siyempre, kung gusto mo mas lumaki yung income mo, or kung mas gusto mo talaga mag-build ng passive income in the future, your goal is to refer 5 or more. Alright? That's your third goal. Refer 5 or more. So, bakit mo gusto yung makapag-refer ng 5 pataas? Kasi ganito. Remember doon sa pay plan natin, kapag nakapag-refer ka ng 7 directs pataas, lahat ng cycle mo will be upgraded to $90. Kada cycle mo na is $90 na. So, anong gusto mo? $70 o $90 na cycle? Siyempre, mas maganda yung $90, diba? Kaya mo gugustuhin na i-goal na makapag-refer ka at least 7 directs pataas. Okay? And then, another advantage is more direct referrals means more people helping you reach your goal. So, kagaya kanina, sa example kanina, 2 lang yung direct referrals mo dun, pero ang bilis ng pag-fill up ng mga matrix mo, diba? So, imagine, mas madami pa. Sabihin natin, 7 yung direct referrals mo dun sa matrix mo na tumutulong sa'yo i-fill up yung matrix mo. Mas mabilis. Okay? And third is, more leaders means more leverage. Kaya na sinabi ko kanina, pag mas madami yung tumutulong sa'yo, mas madami yung mga taong nasa network mo na ginagawa yung business, mas makakapag-leverage ka. Actually, dating yung point na kahit hindi ka na kumuha ng mga bagong direct referrals, yung mga leaders mo na yung tumutulong sa'yo mag-fill up ng matrix mo. Okay, so bago natin tapusin tong video training na to, I want to give you some important tips na sana ay lagi mong tandaan habang ginagawa tong negosyo na to. So first one is make it a habit to read ebooks daily. So ang dami mong binili doon sa library natin, actually madami kang matututunan doon na pwede mong i-apply sa ating business. Okay, so kung busy kang tao, pwede ka kahit mga 30 minutes or 30 minutes to 1 hour a day ka magbasa ng mga e-books. For example, nasa biyahe ka, di ba? Pwede, nasa FX ka or nasa bus ka, pwede mo naman ilagay yung e-books ngayon sa mga cellphone, di ba? Pwede mo na ilagay yan doon or sa iPad, etc. So, ano lang yan kumbaga sa katawan natin, kung gusto mo maging healthy, kailangan mo kumain ng mga masusustansyang pagkain, di ba? So, sa business natin, kung gusto mo maging successful, kailangan i-feed mo din yung brain mo. Kailangan mo din i-feed yung utak mo ng mga masusustansyang information. Okay? Mga valuable knowledge. Yung mga knowledge na yun kasi tutulong sa'yo para maging successful sa business na to. Okay? So, make it a habit to read e-books daily. Alright? Okay, take consistent actions. Bakit? Kasi yung mga knowledge na makukuha mo sa e-books, walang saysa yun kung hindi mo siya i-manifest o hindi mo siya i-apply sa buhay mo. For example, yung mga natutunan mo dito sa video na to, kapag hindi mo in-apply, walang saysa yun. Kaya kailangan natin ng consistent na action. Okay? So next is, understand that network marketing is not a get-rich-quick. Marami kasing pumapasok sa network marketing na mayroong parang lotto mentality. Akala nila porque nag-invest sila is parang tumaya lang sila sa lotto. And then, umupo na sila sa isang tabi, and then magdadasal at mag-hope na sana ay maging milyonaryo sila pagkagising nila kinabukasan. So, parang ganun. So, I want you to understand na hindi ito parang lotto. Okay? Network marketing, para ka maging successful at para mag-work sa itong business na to, you need to work the business to make the business work for you. Ibig sabihin, network marketing requires time, effort, and energy. Okay? Kailangan mo mag-exceed ng effort. Okay? So, network marketing hindi naman mahirap pero hindi rin siya madali. All you need to do is do the business. Okay? And huwag kang magkaroon ng lotto mentality na porque nag-invest ka, kailangan mo nalang gawin is mag-hope
at mag-wish na maging successful ka. Next is, treat your business as a real business. So, anong ibig sabihin nito? Karamihan kasi ng mga networker na pumapasok sa industriya, porque pwede mong gawin yung business ng part-time, gagawin lang nila talaga yung business nila pag trip lang nila. Ganon. So kahit na yun ang reason mo kung bakit ka pumasok sa industry na to, o sa business na to, sa SWA, kahit na ang intention mo is for part-time lang, I want you to treat your business as a real business. Sabihin, kailangan consistent mo siyang iniisip, kailangan consistent kang nag-iisip kung paano yung mga strategy na gagawin mo para maging successful yung business mo. So, ganun. And then, yung iba din, porque maliit yung investment sa network marketing, kagaya sa atin, 2,500. Kumbaga, ang mindset nila is bahala na. Maliit lang naman yung in-invest ko. Maliit lang naman yung mawawala sa akin. Bahala na kung maging successful o hindi, okay lang yan. So, yung isang ibig sabihin ng treat your business as a real business is, I want you to think like a person who invested in a McDonald's franchise. Parang gano'n. Isipin mo, nag-invest ka sa McDonald's franchise. Okay? Tingin mo ba, sasabihin mo sa sarili mo na bahala na? Bahala na kung may mangyari o bahala na kung may maging successful? Di ba? Hindi naman. Kapag ganun kalaki yung in-invest mo, McDonald's franchise, so that's millions and millions of pesos. Siyempre, you will do everything to become successful, di ba? So, ang swerte nga natin mga networker dahil napakaliit lang ng puhunan natin, pero yung potential income, malaki, di ba? So, kung gusto mo talaga maging successful sa business na to, isipin mo din na milyon-milyon yung malulugi o mawawala sa'yo kapag hindi mo ginawa lahat para maging successful. Isipin mo na millions of pesos din yung mawawala sa'yo kapag hindi mo tinrato na real business yung business mo ngayon. Okay? Yun yung ibig kong sabihin sa treat your business as a real business. Okay, so thank you very much for watching this video, and once again, welcome sa Team Unstoppable Internet Entrepreneurs, and congratulations sa bago mong online business. So, I want you to remember that me and the rest of the team is here to help and guide you para maabot mo lahat ng mga goals at pangarap mo with this business opportunity. Alright? So, Godspeed and be unstoppable.